a willow, Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. Manila to Leyte pero hindi dumadaan ng Quezon Province at Bicol Region. Let's run through the field. Yan ang susubukan ko sa biyahe na to. Magmumotor ako pa Leyte mula Quezon City papuntang Kalubian Leyte nang hindi dumadaan sa Quezon Province, Bicol Region at kahit sa Samar. Bend like a willow. Ako ay babiyahe pa Batangas, patawid sa Mindoro, Panay Island, Negros, Cebu, patawid sa Leyte. 5 isla ang tatawirin, 5 barko ang sasakyan, at 8 probinsya ang madadaanan. Gusto mo bang subukan ng ganitong biyahe? Please like this video bilang suporta. Mag-subscribe kung hindi pa nakasubscribe at mag-comment kung taga saan ka at ang iyong kompletong pangalan para ma-shoutout natin sa susunod na video. Tara at umpisahan na natin ang ikawalong biyahe ko mula Metro Manila papuntang Kalubian Leyte via Western Visayas. Let's go! At isang magandang umaga sa ating lahat guys. Isang magandang araw kung anong oras man kayo nanonood ng simula ng video na ito. At ito muli sa inyo nga, babiyahe tayo mula rito sa Metro Manila. Papunta tayo ngayon ng Kalubian Leyte pa rin. Yun ang tradisyon natin na ride tuwing bakasyon o tuwing walang pasok sa eskwelahan. At napaka-special ng biyahe na to sapagkat ito yung magiging ruta natin ngayon guys. Pakita ko sa inyo yung magiging ruta natin. Ayan. Kung karaniwan kapag umuwi ako ng Leyte, ang dinadaanan ko ay dito sa may Bicol, Quezon Province, ganyan ang dinadaanan ko. Ayan. So ito yung karaniwang dinadaanan ko, 'di ba? Quezon Province, Bicol, patawid ng Samar. This time napaka-special ng biyahe na to sapagkat mula rito sa Metro Manila tayo ay tatawid o pupunta ng Batangas, patawid ng Mindoro. Then mula Mindoro tatawid tayo papuntang Katiklan sa Panay Island. Then tatawid tayo papuntang Negros, then Cebu, then Leyte sa Palumpon Leyte at papuntang Kalubian. So ibig sabihin, i-challenge ko yung sarili ko. Yan, i-challenge ko mula doon sa unang tawid lang ng Roro. Sa karaniwang biyahe ko mula umpisa hanggang ikapitong biyahe ay dito tayo dadaan sa mas challenging, mas matagal, mas mahabang biyahe mula Metro Manila dito sa Mindoro, Panay Island, Negros, Cebu at Leyte. So yun yung ride natin ngayon guys, no? Kaya naman, tara samahan nyo ako sa biyahe na to. Ang oras ay 12:16 AM at magsisimula ang ating biyahe dito sa Tandang Sora Avenue sa Quezon City. Ang magiging daan natin papuntang Batangas Port ay sa C5 tayo, C5 Katipunan. Then syempre dun sa may service road ng East Service Road tayo or basta Service Road papuntang Alabang, and then yun dire-diretso natin papuntang Batangas Port. So yun lang, napaka-special lang nito sapagkat ito ay first time kong gagawin doon sa ruta na aking pinlano, no? So medyo may konting kaba pero excited din. May excitement din akong nararamdaman dahil kinakabahan dahil syempre malayo at first time ko sa biyahe na to. At the same time excited dahil nga marami tayong mga dadaanan ng mga bagong probinsya na first time ko ring madadaanan o mapupuntahan kung sakali. Kaya naman habang nanonood ka ng video na to, palike naman ang video na to guys. Mag-comment kayo kung taga saan kayo para 'di ba alam natin kung sino-sino yung mga interesado sa ganitong video at taga saan kayo. At syempre huwag niyo kalimutang i-share yung video na to kung nagustuhan niyo or kung magugustuhan niyo. Kaya ano pang hinihintay natin mula rito sa Tandang Sora Avenue sa Quezon City? Ay tara, punta na tayo ng Batangas Port, patawid ng Mindoro. Let's go, let's go! At ayon dito kay Google Map guys, nasa 3 oras ang biyahe natin mula rito sa Quezon City papuntang Batangas Port. So dahil ngayon ay alas 12 ng madaling araw, ay sigurado naman na hindi masyadong traffic at konti lang yung mga madadaanan nating traffic kung sakali man. At siya nga pala guys ha, baka mamaya mabagalan kayo sa takbo ko, baka sabihin nyo ang bagal naman ang takbo mo, grabe naman yan. So yun, may kanya-kanya kasi tayong style ng pagmamaneho.
At lalong-lalo na ako naman pag bumabiyahe ako, yung mga long ride na ginagawa ko, hindi naman ako bumabiyahe para makipagkarera or para makipagpabilisan ng oras ng pagdating sa lugar. Kayo, paano ba kayo pag naglo-long ride kayo? Ano bang klaseng style ang ginagawa nyo? Mabilisan ba? Yung bakbakan ba? O tamang chill ride lang din tulad ng ginagawa ko rito? Pwede kayong mag-comment sa ibaba ng opinion or suggestion or I mean yung experience ninyo habang nagmamaneho. Ayan, mula rito sa Luzon Avenue, tawid tayo dito sa may Tulay flyover papunta ng Katipunan Avenue. Tapos dire-diretso natin, dadaan tayo ng Taguig, ng Makati. Yan, hanggang sa makarating tayo doon sa may service road Paalabang. Mahaba-habang biyahe pa to papuntang Batangas Port. Tara, tara. Pag ganitong mga oras dito sa C5 at dito kayo dadaan, ingat lang talaga tayo kasi marami tayong makakasabay ng mga truck. Hindi lang basta truck, kundi mga malalaking truck tulad nitong mga to na nasa harapan natin. So pag ganyan may mga malalaking truck, huwag umiwas na tayo at huwag na tayong dumikit sa kanila. Lalong-lalo na huwag tayong makikipaghabulan sakaling meron tayong makakasabay ng mga truck. Ayan, so ito kasi yung oras ng paglabas ng mga truck. Kaya yun, marami tayong makakasabay ng mga truck dito. So ingat lang tayo. Nasa kanan ko ay ang SM Aura. So dito tayo ngayon sa C5 sa Taguig City. Tapos kaliwa tayo rito sa East Service Road, papunta to ng Alabang. At kaliwa tayo rito. So dire-diretso natin tong East Service Road papunta ng Alabang. Then Alabang papuntang San Pedro Laguna, papuntang Calamba. Spending the night in Dixon. At after mga isang oras mula sa ride out natin sa Quezon City sa Tandang Sora Avenue, ay andito tayo ngayon guys sa Alabang, Muntinlupa. Alabang, Muntinlupa. Ang susunod na bayan na nito ay San Pedro Laguna na. Too late to be less a man. At mula rito sa Alabang, Muntinlupa ay mga 2 oras o hanggang 3 oras pa siguro papuntang Batangas Port. Ayan, so ito tayo ngayon sa Alabang, Muntinlupa. Walang traffic. Doon lang ako banda na traffic sa may East Service Road dahil nga may ginagawang parte ng kalsada doon. At marami pang truck, grabe, sobrang nakakatakot. Us now. At habang nanonood kayo ngayon ng video na to, kumusta naman kayo dyan guys? Very good dito sa Muntinlupa. Maliwanag ang kalsada. Maganda bumiyahe. Very good Muntinlupa. Maliwanag ang kalsada rito sa inyo. At walang masyadong lubak. As in wala talagang lubak pa na nadaanan ako rito sa Muntinlupa City. Kasi kanina sa may Taguig, sa may C5, kahit sa Pasig, yan, sobrang lubak ng kalsada. Sino bang namamahala sa mga national road? Alam ko DPWH eh. Parang wala naman yatang kinalaman dyan ang local government. Yan, sa C5 kasi grabe, sobrang daming lubak. Dahil syempre maraming dumadaan na truck, mas madaling nasisira yung kalsada. Pero pwede naman sigurong mas tibayan sana nila, no? Kasi alam naman nila na maraming truck na dumadaan. Sana mas matibay yung mga kalsadang gagawin na dinadaanan ng mga truck dahil sobrang bibigat ng mga yan. Tara, tara, dito pa rin tayo ngayon sa Muntinlupa City. Very good Muntinlupa. Maganda yung kalsada. How many? At nagpakita na ang mga manok ni San Pedro. Andito na tayo ngayon guys sa San Pedro Laguna. So yan, nakatawid na tayo ng Metro Manila. Nakalabas na tayo ng Metro Manila. San Pedro Laguna. Tapos yung sunod Santa Rosa yata. Anyway, di ko kabisado dito sa parting ito ng Laguna. Basta andito tayo ngayon sa San Pedro
Laguna. Let's go. At pagdating sa San Pedro, madilim na ang kalsada, hindi gaya kanina sa Muntinlupa City. Anyway, okay lang naman, basta hindi masyadong traffic. Ay no, dilim. Tapos wala pa akong mini driving light, di ba? Yung iba pa naman binabash ako. Wala daw akong mini driving light. Anyway, parang di ko naman kailangan kasi yung mini driving light. Kasi maliwanag naman yung, para sa akin ha, maliwanag naman yung headlight nitong ADV 150 ko. Tapos hindi naman din kasi ako nagpapabilis ng takbo, kaya pag may mga lubak maiiwasan. Pero na lang pag mabilis kayo nagpatakbo tapos wala kayong mini driving light, malamang madadaanan nyo yung mga lubak o hindi nyo maiiwasan yung lubak. Pero mula unang biyahe, ika-7 last year, at ito ika-8 sa bagong ruta, ay okay naman. Kahit walang mini driving light itong ADV 150 ko. Nagmamaneho na lang siguro talaga. Siyempre, kanya-kanya tayo ng style. Gaya nga nasabi ko, kanya-kanya tayo ng style sa pagmamaneho. Pero hindi naman big deal sa akin yung mini driving light. Para sa akin lang naman. Pero para sa inyo, talagang importante ba ang mini driving light? No? So, pag meron kayong opinion about sa mini driving light or auxiliary lights, so mag-comment lang kayo dyan sa ating comment section para meron tayong, mga mababasa. Meron tayong mga kanya-kanyang opinion. Tayo naman ay entitled sa ating mga opinion. Basta wag lang tayong manira ng ibang tao. Let's go! Ang oras guys ay 1:47 AM. Ayan, siguro mga 1 oras at 40 minutes mula nung nag-ride out tayo sa Quezon City. At andito tayo ngayon sa Cabuyao, Laguna. Ayan lang yung takbo natin ha. 60 kilometers per hour lang yan kahit walang traffic, diba? Para chill lang tayo, safe ride lang tayo, walang mangyaring karerahan dito. Ayun, luwag ng kalsada oh. Walang masyadong sasakyan. Sige, gawin natin 65 kilometers yan. Hanggang dyan lang tayo, 65 to 70. Pag ganitong kaluwag ang kalsada, ang sagad ko na rito mga 70. Syempre nakakatakot din, nakakakaba, diba? Mas maganda na yung ligtas tayo. Puro kayo payabangan sa kalsada eh, Kata chill lang. At is iwas disgrasya. Tsaka hindi pa tayo makakadamay ng ibang tao. Yun din yung mahalaga dun. O edi kapag may mga liliko na mga sasakyan, pag mabagal lang yung takbo mo, nakakaiwas tayo, diba? Iwas disgrasya. Ayan, mula rito sa Cabuyao siguro mga 1 hour and 30 minutes at makakarating na tayo ng Batangas Port. Yun ay tansyang oras ni Google Map. Hindi natin tansyado yun. Si Google Map lang ang nagtansya ng oras na yun. Dumidepende lang si Google Map sa bilis ng takbo natin. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less of Yun, at may gasolinahan dito. Refill gas station. Yan, dagdagan natin ng 1 litro kahit papaano. Itong si ADV. Alright. 100 lang po. Yun, 100 pesos ay 1 liter lang. Grabe, mahal ang gasolina ngayon. Tapos bumabiyahe pa ako, di ba? Anyway, basta mag-enjoy lang. Tandaan nyo, ang pera ay pwede pang kitain, pero ang memories hindi.
Yo guys, good morning pa rin sa inyong lahat. Ang oras dito ngayon ay 2:25 AM at huminto muna ako saglit dito sa isang gasoline station dito sa may Tanawan, Batangas dahil dinagdagan ko lang ng 1 litro si ADV para maging full tank pa rin dahil sabi nga nila, 'di ba, mas makakatipid daw sa gasolina o hindi masyadong kukonsumo ng malaki kapag naka full tank ang sasakyan. So papakita ko lang din sa inyo yung mga karga ko. Yan, so ito nga pala yung first stopover ko mula sa Quezon City sa Tandang Sora Avenue. So ito ang aking mga bagahe. Meron akong bag dito, may backpack. Ito naman yung mahaba na to ay camping chair para pag kung sakaling makakapag-stopover ako sa mga lugar na alam mo yun, 'di ba, pwedeng magmuni-muni, gamitin natin to. Tapos meron ding camping table dito. Yan, may additional ako ditong eco bag. Tapos meron naman ako ditong tripod. Yan. So ito yung aking mga dala ngayon. At syempre kitang-kita nyo naman, solo ride lang ako ngayon guys, 'di ba? Yun. At ayon dito kay Google Map, 52 minutes papunta sa Batangas Port at merong layong 41 kilometers mula rito. Tansya niya, tansya ni Google Map, 3:19 AM may makakarating tayo ng Batangas Port. Hindi ko lang kabisado sa Batangas guys kung anong oras yung mga biyahe ng port. Although nakapag-search naman ako or nakapagtingin-tingin naman ako kahit papano, pero syempre hindi naman yun yung fix na oras talaga ng alis ng mga barko. Yun, so malapit na tayo sa Batangas Port at nag-stop over muna rito para umihi at para magpagas. Yun guys, so syempre habang nanonood kayo ng video na to, huwag niyong kalimutang i-like yung video na to ha, mag-subscribe kung di pa nakasubscribe, at syempre mag-comment din kayo ng iba nyong mga suggestion, opinion sa biyahe o magiging biyahe na to. Alright? Yo guys, at dumadaan tayo ngayon dito sa Lipa City, sa probinsya pa rin ng Batangas. Grabe, sobrang lamig. Dapat pala nagpalit ako ng jacket or ng air breaker na jacket. Itong long sleeve ko, grabe nanonoot dito yung lamig. Kaya parang nakakaantok tuloy na parang giniginaw ka habang nagmamaneho. Dumadaan lang kayo dito ngayon, kung nararamdaman nyo lang yung lamig o yung ginaw dito. Magaganda mga kalsada rito sa Batangas. Wala akong nadaanang ni isang lubak dito sa Batangas. Kaya kumpara sa Quezon Province, 'di ba? Bungad pa lang ng Quezon Province, grabe na yung lubak. Pero dito sa Batangas, sobrang smooth na smooth ang biyahe dahil maayos sa mga kalsada. Batangas Port, ayun, meron dito ang intersection guys. Batangas Port, kanan tayo. Opya. May lubak-lubak dito. Opya. Yun. Parang dito ko palang na-experience ang lumbak sa Batangas ah. Maalikabok. Dahil may mga truck. Tapos napakalawak pati ng kalsada rito. Wala nang lubak, malawak pa. Kaya masarap, sulit ang biyahe dito sa Batangas. At merong flyover. Yung flyover daw ay papuntang Batangas Port. Kaya tara. Ano kaya ang kalakaran dito sa Batangas Port? Di tulad sa Matnog, sa Allen. Ay syempre kabisado ko na. Ano bang meron dito? Truck entry. So dito security private level 1 private vehicle. Saan kaya papunta? Tama na tayo. Thank you. So mali pala yung daan natin, dito pala dapat. Yan, thank you dun sa nagturo.
yung parang gate doon, siguro pang truck yun. Dito daw tayo. Tanong natin sa guard. Sorry, good morning po. Sa motor po? Tatawid. Patawid po nung ano? Kung nadala. Okay, thank you po. Diretso lang daw. Kung tinuturo ng mapa, iba. Kaya yun, nagtanong na lang tayo. Kasi dito sa mapa, tignan mo, paliko-liko ng gano'n, no? Anyway, may mga gwardiya naman na pwedeng pagtanungan. Dahil iba ang tinuturo ni Google Map. Ang oras guys ay 3:45 AM. Ingat lang dahil may mga malalaking hams pala rito. Sir, morning. Patawid po. Up, gita. Thank you po. Ito na guys, Port of Batangas. Totoo na to. Sir, morning po. Saan po kukuha ng ticket, sir? Patawid po. Doon lang sa loob, sir. Kakaliwa lang kayo. Akaliwa lang. Yan. Okay, sige po. Thank you po. Sundan lang daw natin itong mga truck. Kaliwa. Uy, may barko na dun, oh. So much better talaga pag nandito na kayo sa pier ay magtanong na lang, kasi yung ituturo ng Google Map yung mismong daan ng port ay hindi niya alam, pati si Google Map na lito. So tinanong-tanong na lang natin sa guard, at yun naman talaga ang pinaka dapat, magtanong sa guard. Sir, patawid po. Saan po? Kalapan po. Pangalan? J. Ryan. J. Ryan. Apo. Saan po ang kuha ng ticket, sir? Hello. Thank you po. Ayan, so mayroong guard na nag-inspect, tapos sinulat yung ating pangalan, Roro. Ayun, meron naman pala dito. So binigyan tayo nito guys. Tapos meron ditong signage, Roro to Calapan. Yan. So dito tayo. Uy, dito na yata tayo magbabayad. Yun guys. Yan. So inspection stub pala to. Tinanong kung saan tayo pupunta o tatawid. Then Calapan tayo. Tapos pangalan natin. Tapos sinulat yung plate number. Dito na magbabayad, sir? Yan guys. So ano to? Assessment form. Assessment form 65 pesos. Okay, sige. Good morning po. 65 pesos. Hindi po. Thank you. Medyo masungit yung mga ano rito, ah. Sir, patawid ng Calapan. Saan po kukuha ang ticket, sir? Kalapan na, kalapan. Opo. Warning sign, kanan nyo na. Okay. May pinasukan pasero. Thank you po. Thank you po. Calapan. Saan ako ang ticket? Sir, pa Calapan po.
Opo. Yon guys, at andito tayo ngayon sa Batangas Port at eto nakakuha na tayo ngayon ng ticket natin patawid sa Calapan, Mindoro. So, ang oras ngayon ay 4:10 AM at mga 5 AM daw yung alis ng barko mula rito sa Batangas Port papuntang Calapan, Mindoro. So, yung binayaran natin dito sa Starlight Ferries ay 1,440. Tapos dun sa pagpasok natin nagbayad pa tayo ng 65 pesos. So around 1,500 yung binayaran natin sa Roro patawid mula rito sa Batangas Port papuntang Calapan, Mindoro. So hintay-hintay lang tayo ng ilang oras or ilang minuto bago tayo sumakay doon sa Roro. Alright? Habang naghihintay na rin ako ng pagsakay sa Roro ay i-compare ko lang yung proseso ng pagkuha ng ticket dito. Doon sa Matnog Port kung nakasanayan natin, 'di ba? Pipila tayo doon sa may ticketing booth, ganyan, pipila tayo, bayad ganyan. Dito sa Batangas Port, yung mismong mga tao yung lalapit sa iyo. Tatanungin ka kung saan ka papunta, sabi ko sa Calapan, and then sila yung lalapit sa iyo para mag-ticket. So dito, pipila lang yung mga sasakyan o motor and then lalapitan ka ng mga nagti-ticket. Yun lang yung comparison ko dito sa Batangas Port tsaka sa Matnog sa Sorsogon. Yun lang. Yun guys, so after ng mga 30 minutes na paghihintay dito ay pwede nang sumakay o pwede na nating ikarga itong motor. Ayan, base sa natatandaan ko o base sa na-research ko ay itong Starlight Ferry, ang oras ng kanilang pag-alis ay every odd number. So 1 AM, 3 AM, 5 AM, 7 AM, 9. Ito, kakarga na natin. Siyempre pakita lang natin yung ticket natin. May mga kasabay din pala tayo ditong motor din. Morning po. Ilang oras ang biyahe sir pa Calapan? 2 oras. 2 oras at kalahati. Patikit na yun. Tagal-tagal din pala. Thank you po. Yun guys, ang daming barko rito sa Batangas Port. Pero syempre iba-iba ng mga ruta yung mga yan. At dito tayo sa Starlight Ferry. Morning po. Sa dulo po. Thank you po. Doon daw tayo sa dulo. Yeah. Okay na sir? Okay. Yun guys, at nalagay na natin yung motor, kaya naman akyat na tayo. Andiyan na yung ating motor. May mga ilan ding motor akong nakasabay dito. Yun, so akyat na tayo. At ito ang ferry. At merong air condition na room. Pwede. At nandito na nga ako ngayon sa loob ng Roro o dito sa ferry boat. At ang tagal daw ng biyahe mula Batangas Port papuntang Calapan, Mindoro ay nasa 2.5 hours. Yun na daw yung pinakamatagal. At dito sa Batangas Port medyo nakakalito lang talaga kung nasanay kayo sa Matnog papuntang Allen. Nakakalito lang dahil sa sobrang laki o lawak nitong Batangas Port. Anyway, marami namang pwedeng pagtanungan or i-approach
kung ano yung proseso, ganito, ganyan. So, ulitin lang natin or ulitin ko lang kung magkano yung gastos dito sa Batangas Port. 1,440 yung bayad sa motor at sa driver patawid ng Calapan. Tapos merong 65 pesos na terminal fee. So, ibig sabihin around 1,500 ang babayaran o magagastos dito sa Batangas Port patawid ng Calapan, Mindoro. At dito ako ngayon sumakay sa Starlight Ferry. At so far so good, guys. Napakalinis nung kanilang lugar at napakaganda ng mga upuan dito. As in, ito tulad nito, ayun, makakasandal ka. At the same time, air condition, tapos mabango yung ano rito, nasa loob ng air condition area dito sa may Starlight Ferry. Unlike sa Matnog o kaya sa Allen, 'di ba? Kapag air condition yung area nung ferry boat ay medyo maasim-asim o minsan paminsan-minsan hindi masyadong maganda yung amoy. Pero ito maganda, malinis, as in makakapagpahinga ka ng maayos. Subukan ko na rin palang libot-libutin itong Starlight Ferry dahil first time ko rito. Check natin yung CR kung mabango ba. Dahil yung CR isa yun sa mga nirereklamo ng mga pasahero sa Roro o sa ferry boat. Kaya check natin kung yung CR ba dito ay maganda or mabango man lang kahit papano. So ito yung view dito, guys, oh, sa Batangas Port. Ikutin natin itong Starlight Ferry. Batangas Port. Yan, may mga barko din ng Montenegro doon. Yan, dalawang barko ng Montenegro. Ayun, toilet. So, toilet, punta. Yun, ito yung kanilang CR. Gentlemen, masok tayo. Uy. Diba mo? Ito yung CR nila. Ayun, meron silang laboratory dito, tatlo. Tapos may tatlong urinal. At saka ang bango ng CR dito. Ang bango. Tingnan natin yung laboratory nila. Uy, ito meron po. Mag-guess tayo na kamay. Guys, at ang ganda ng ano nila rito, CR. Tsaka ang bango kumpara sa mga Roro o ferry boat sa Matnog o tsaka sa Allen. Ibang-iba rito, ang ganda, ang bango. Mayroon pang laboratory. Yan, bukod dyan ay gusto ko lang din i-share, napakaganda ng kalsada, guys, dito sa may Batangas o province of Batangas. Napakaganda ng kalsada. So yung biyahe ko nga mula Quezon City papunta rito sa Batangas Port, yung pinakalubak lang na nadaanan ko ay dun sa may C5, sa may Pasig, Taguig. Yan, yun yung mga lubak na nadaanan ko. Tapos the rest from Laguna hanggang Batangas, napaka-smooth ng biyahe. Kaya sulit na sulit yung biyahe ko from Quezon City hanggang dito sa Batangas Port. So, syempre, pagtawid sa Calapan, Mindoro, try natin o check natin syempre kung yung mga dadaanan pa rin ba is smooth. Kukumpara natin yan syempre sa Bicol at sa Quezon Province na grabe din yung mga ilang lubak lalo sa Quezon Province. Yun. Dahil 2.5 hours pa yung pagtawid nitong Roro sa Calapan, Mindoro. Dito na rin ako matutulog dahil ang oras ay 4:48 AM.
So yun, alas 12 tayo umalis sa Quezon City. Ito na yung time, o syempre ito na yung pinakamagandang time para magpahinga. Dahil babiyahe na naman tayo from Calapan, Mindoro, papuntang Rojas, Mindoro. Patawid naman ng Katiklan sa Panay Island. Yun guys. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. Yo guys, ang oras ay 8:35 AM at heto, dito na tayo ngayon sa Port of Calapan dito sa Mindoro, at ang biyahe mula Batangas Port papunta rito ay 2 hours and 30 minutes din. Bana tayo guys. Dito pa pala ibang mga sasakyan. Yun, at nakalabas na ang mga truck. Kaya puntahan na natin sa ADV. Grabe, na-miss ko yung motor ko ah. Halos 3 oras kaming hindi nagkita. Na-miss ko yung motor ko. Ayun, sa ADV 150. Grabe. Ito siya. Sir, thank you po. Salamat po. At dahil 8:30 AM na, syempre ang gagawin natin dito sa Mindoro ay kakain. Yan ang pinakamasarap na parte ng biyahe, yung kakain, no? Yuhu! Andito na tayo sa Mindoro. Ayan, dito kumanan tayo. Tapos ayun ang exit. Grabe. Thank you po. Nakaka-excite na nakakakaba itong biyahe na to. You know, dito na tayo sa Mindoro. First time ko dito sa Mindoro. Ang Mindoro, kaya pinangalang Mindoro, mula sa mga salitang Mina de Oro o minahan ng ginto. Yan. Dahil noong panahon ng mga Espanyol, ang Mindoro ay tanyag o kilala o pinupuntahan, tinutungo ng mga Espanyol dahil sa mga ginto na nandito. Kaya pinangalanan ito ng mga Espanyol na Mina de Oro. Hanggang sa kalaunan ay naging Mindoro. Yun guys, at mula rito sa may Calapan Port ay nakatawid na tayo, no? So meron na lamang tayo 4 na port na pupuntahan o 4 na roro na sasakyan para makatawid sa iba't ibang mga probinsya at isla. So natawid na natin yung isa, Batangas to Calapan dito sa Mindoro. At ang oras nga guys ay alas 9 na. At maghahanap lang ako dito ng makakainan, almusal, ganyan, no? Ang sarap mag-drive dito sa Mindoro. Syempre first time ko rito eh, kaya ninanamnam ko yung moment habang nandito sa Calapan, dito sa Mindoro. Eto, may kainan guys. At dito tayo kumain. Okay lang po dito? Okay lang po. Yan guys, at andito pa rin tayo ngayon sa Calapan dito sa Mindoro. At mag-aalmusal muna tayo. Ito yung ulam natin or pagkain natin. Fried chicken, ampalaya, syempre kanin. At mula dun sa may Calapan Port, mga ilang minuto lang. At andito nakakita ako ng karinderya. At dito na rin ako mag-aalmusal dahil ang oras ay 9
12:23 a.m. At kung dediretsuhin ko after kung kumain dito papunta dun sa Rojas Port, siguro around 12 or wala pang 12 ng tanghali ay makakarating na ako dun sa pier. At sana din syempre meron akong masakyan na barko kaagad patawid papunta ng Katiklan. So yun, tara at mag-almusal muna tayo dito sa Calapan, Mindoro. Maganda-ganda naman ang panahon dito sa Calapan, dito sa Mindoro. Dahil kahit na mainit, syempre yung panahon ay mahangin ang nararamdaman o nararanasan natin dito. Kaya hindi natin masyadong feel o hindi ko masyadong ramdam yung talagang init dahil na rin sa may hangin habang tayo ay bumabiyahe. At napakaganda na kalsada na to. Oh, amazing. Isang diretsong kalsada, magkabilaan pala yan. Tapos sa harapan may mga bulubundukin doon. Alam ko hindi masyadong kita dito sa video, hindi masyadong malinaw. Pero pag nandito kayo, kitang kita yung napakahabang bulubundukin dito sa Mindoro. Let's go! Napatambay ako dito saglit along highway. Napatambay ako dito saglit along highway. Dito pa rin to sa Calapan City, sa Oriental Mindoro. Sapagkat ito, ang ganda ng, para sa akin ang ganda ng spot nito. Merong malilim dahil sa puno. May punong kahoy kaya malilim yung lugar. Tapos may palayan sa harapan. Tapos dun sa unahan guys ay merong mga kabundukan, napakahabang kabundukan. Kaya along the road, ayun o, tapos meron pa ditong mga bato sa gilid na dito sa highway na pwede nating tambayan, upuan. Tapos ayun o, ang sarap umupo. Ang sarap umupo. Tapos tingin-tingin sa highway, mga dumadaan sa sakyan. At ito yung motor natin, ADV 150. Yun. At ang sarap tumambay sa mga ganitong klase ng lugar. Merong lilim ng puno, may palayan sa likod, may kabundukan, tapos along highway lang. Yun, parang feel na feel mo yung vibes ng isang probinsya o isang highway na nasa probinsya. Yun, kaya yung mga ganito, kahit hindi naman ako talaga napagod pa dahil ilang minuto pa lang naman mula nung kumain ako ng almusal dun sa karinderya. Yun, nakita ko lang basta mga ganitong klase ng spot or lugar, napakabenta na nito sa akin. Ayun, yung mga dumadaang mga sasakyan, may puno, malilim, at ayun may tambayan dito. Ayun lang, ang ganda lang nito para sa akin. Tapos may palayan doon, may konting ilog, tapos mga kabundukan. Tsaka ang sarap ng simoy ng hangin kahit na nasa highway siya. Yun. Dito naman tayo ngayon guys sa bayan ng Bukayaw, Bukayaw Oriental, Mindoro. Mula doon sa may Calapan Port, sobrang ganda pa rin talaga ng kalsada rito sa Oriental Mindoro guys. Kaya mula Quezon City, ang pinakalubak lang na nadaraanan ko ay doon sa may C5 sa Katipunan. Tapos pagtawid nun ng C5, napakaganda ng kalsada dito sa Batangas at sa Oriental Mindoro.
Nauhan. Ano yun? Nauhan. So yun, tumawid na tayo sa bayan ng Nauhan. In this house of cards, she says, hey man, there were Grabe, isang napakapatag, diretso at mahabang kalsada dito sa may Nauhan sa Oriental Mindoro. Tsaka ang gaganda ng view. Dahil sa harapan guys, mga bulubundukin pa rin. Tapos kaliwat kanan mga palayan. Kaya habang nagdadrive ako ngayon, ang naaamoy ko yung amoy nung palayan. Talagang probinsyang probinsya. At napakasarap magmotor at bumiyahe dito sa Oriental Mindoro. Let's go! ever was that okay? Wala akong masabi sa ganda ng kalsada rito sa Oriental Mindoro. Bakit kaya sa Quezon Province at ibang parte ng Bicol hindi nila magawa o hindi nila ma-maintain yung ganito kagandang kalsada? Lay hearts. Super duper ganda mga kalsada rito. You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only hearts. In this house of cards, and these lonely hearts. Dito naman tayo dumadaan ngayon sa bayan ng Pinamalayan, Oriental Mindoro. At maganda rin ang kalsada rito. Isang mahabang patag lang kumpara kanina dun sa may bayan ng Socorro. Dito sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, magandang kalsada. Kaso ang oras ay 12:19 PM. Tirik na tirik ang araw guys. At 60 kilometers pa papunta doon sa Rojas Port. Kaya mga lagpas isang oras pa yung babiyahiin natin. Kaya tara, nangalahati na yung aking gas. Kaya sa unahan guys ay magpagasolina tayo, pa full tank tayo. Sige, dito tayo sa may Petrogas. Pa full tank tayo rito. Dito guys, 103.5 ang kanilang unleaded o regular gasoline. Grabe naman yan, napakamahal. Yun guys, ang gas natin dito sa may Pinamalayan, Oriental Mindoro ay 3.4 liters, 352. Grabe kasi dito, 103.5 pesos ang kanilang unleaded gasoline. Water break muna tayo. Water break. Dahil sobrang init. Yun guys, at andito pa rin ako sa bayan ng Gloria. Kung di ako nagkakamali, ito ay bayan ng Gloria. Dito pa rin sa Oriental Mindoro. Papunta sa Rojas Port ay nasa 50 kilometers pa. So mga isang oras o wala nang isang oras ay makakarating tayo doon pag dinire-diretso natin. Pero grabe, sobrang init. Ang oras ay 12:43 PM. Tirik na tirik yung araw dito. At sa kahabaan nitong highway ay dire-diretso naman siya. Wala namang lubak at wala rin namang mga masyadong sasakyan. Kaso nga lang sobrang init. Kaya water break muna tayo rito. Buti may nakita tayong convenience store. Let's go. Yan guys, at dahil nag-stopover na rin ako para uminom ng tubig, water break tayo. Syempre tubig lang muna tayo. Sa sobrang init ng panahon, iwasan natin yung mga matatamis na inumin dahil mas lalo nakakauhaw yan.
bumili na rin tayo ng siopaw, merienda. Kahit tanghali na ngayon, ay hindi ko pa naisip na magtanghalian dahil medyo busog pa ako sa kinain ko kanina. So merienda lang tayong siopaw. Yan, favorite ko yung siopaw. Tapos tubig tayo dahil sobrang init na panahon, tubig lang tayo. So tara guys, merienda muna tayo. Meet me in the afternoon, or meet me at twilight. Mga 20 minutes mula rito sa kung saan ako nag-stop over dito sa Bungabong, yan, dito sa highway. Mga 20 minutes na lang ay mararating na natin ang Rojas Port. Pero dahil medyo pag ganun-ganon na yung mata ko, yung parang feeling na napapagod na yung mata kasi sobrang init din, kaya huminto muna ako dito sa tabing kalsada. May mga ganitong puno naman dito, kaya malilim tapos mahangin naman. So yun, kahit mga 20 minutes na lang mararating na natin yung port. Huwag natin ipagsapalaran, di ba, na yung mata ay napapagod na yung mata, kaya pahingan lang din. Hindi naman tayo nagmamadali. Hindi naman natin minamadali yung pagsakay. Kung may maabutan tayo, di maganda. Kung wala o maghihintay pa ng ilang oras, di okay din, at least makapagpahinga din. Yun, so pahinga muna rito sa tabing kalsada, papahangin muna habang tinatanaw ang kapatagan dito sa Bungabong, Oriental, Mindoro. Medyo mabibilis din yung mga nagpapatakbo rito, sobrang bibilis din. Now appearing nowhere. Let's go to the carnival. You can cut me in half. Sir, good afternoon po. Patawid po ng Katiklan, sir. Wala pa dito, sir. Wala pa po. Parang muna kayo shipping line, sir. Sa may hap po. Okay, sige. Ano kayo ng schedule, sir, kung anong oras sila? Okay po. Wala pa kasi ng schedule sa amin, sir. Okay po. Thank you po. Yun nga. So may nakita ko doon na opisina ng mga shipping lines. At doon tayo magtanong. Oceans. Good afternoon. Anong schedule mo? Patawid ko lang. Sa sino po yung pinaka-ano? Magkano po pag motor po? Tapos 3-4 kasama na po. Yo guys, andito na ako ngayon sa Rojas Port dito sa Mindoro. Patawid na to ng Katiklan sa Panay Island. At ang oras pa ngayon ay eksakto alas 2 habang nag-video ako. Tapos ang oras pa ng dating ng barko ay 6 PM. So kung alas 2 ngayon, 4 na oras pa ako maghihintay dito bago makasakay patawid ng Katiklan. Pero okay na rin yun dahil syempre para makapagpahinga, hindi naman tayo nagmamadali. At mas okay din para pagtawid natin mamaya ay hindi na masyadong mainit. So yun, alas 2 ngayon at alas 6 ang dating daw ng barko or ng sampa ng motor or tsaka papapasukin yung mga motor. So waiting muna tayo dito. Ito ang panahon ngayon, sobrang init. Pero syempre no choice tayo, kailangan natin maghintay. Kaya yun, antay-antay na lang tayo mamaya. Alright. Yo guys, yung binanggit kanina nung nagbibigay ng ticket, 6 PM daw ang dating nung barko ng Starlight Ferry. Pero as of today, 4 PM ay pinakuha na kami ng ticket at pwede na raw kaming pumasok sa port. Yo guys, ang oras ay 4:18 PM at nakakuha na tayo ng ticket dito sa may Rojas, dito sa Mindoro. Nakakuha na tayo ng ticket at tayo ay patawid o naghihintay na lang tayo ng barko patawid sa Katiklan.
So alam nyo ba guys kung magkano ang ticket mula rito sa Mindoro papuntang Katiklan sa Aklan sa Panay Island? Ang bayad sa motor na kasama yung driver ay 3,400 pesos. Yes, ganun kamahal, no? Nalula nga ako sa mahal nung ticket, pero expected ko na rin naman kasi nag-research na rin naman ako bago ako bumiyahe. Kumbaga nag-browse ako kung magkano yung magiging ticket. So expected naman na 3,400 at yun nga 3,400 plus meron pang 65 pesos na terminal fee and then 50 pesos naman na toll fee para sa local government nila dito. So kung 3,400 plus 65 plus 50, siguro around 3,515, no, yung binayaran ko dito sa ticket o lahat-lahat ng binayaran dito sa Rojas Port sa Mindoro patawid ng Katiklan. So ang nakalagay sa ticket dito ay 6 PM ang barko. Hinihintay na lang at yan, standby muna ako rito. Standby muna dahil wala pa yung barko, hinihintay na lang. 6 PM kasi rin yung nakalagay dito, pero pinayagan na kaming pumasok dito. At gusto ko lamang i-share sa inyo guys na kahit dun sa Batangas patawid ng Mindoro, tapos mula dito sa Mindoro patawid tayo ng Katiklan, hindi sila naghahanap ng ORCR ng motor tsaka lisensya mo, 'di ba? Kung napapanood yung mga dati kong vlog sa Matnog patawid ng Allen at Allen patawid ng Matnog, 'di ba hinahanapan ako ng ORCR ng motor tsaka ng lisensya. Pero dito wala, tatanungin lang yung pangalan mo, tatanungin lang ano yung plate number mo, and then ano yung buo mong pangalan, yun lang. Tapos titikitan ka na, magbabayad ka na, hindi mo na kailangan i-present o hindi na nila hinahanap yung ORCR ng motor tsaka lisensya. So yun, iba-iba pala yung patakaran ng bawat port, depende sa mga probinsya. So yun lang naman, bali 2 port pa lang naman yung napupuntahan ko, hindi sila naghahanap ng ORCR ng motor tsaka lisensya. Sa Batangas hindi sila naghanap, dito sa Mindoro hindi rin sila naghanap. So tignan lang natin sa mga susunod na mapupuntahan nating port o pier kung ganun din ba yung kanilang patakaran. So this time ay ayan, mumuni-muni dito muna, magsa-cellphone habang naghihintay ng barko. Alright guys, so syempre habang nanonood kayo ng video na to, baka hindi nyo pa na-like yung video, please naman paki-like nyo, tsaka mag-comment na rin kayo at syempre mag-subscribe at i-share itong vlog na ito. So yun lang guys. Yun guys, at after ng mga 4 na oras na paghihintay dito sa port ng Rojas ito sa Mindoro, ay punta na tayo dun sa barko o lapit na tayo sa barko dahil pwede na pumasok at isasakay na natin yung motor. Tara! Dadalhin ko nga pala itong camping chair sa taas para at least mas maayos yung pwesto ko doon habang nagpapahinga. Baka kasi syempre antukin, matulog, mas maganda yung camping chair na binili ko, mas makaka-relax ako kaysa sa mga upuan doon. Ang dami ng mga sasakyan dito. So tara guys, akata tayo at nagdala tayo ng camping chair para mas relax yung upo natin. Nagdala na rin ako ng extrang damit. Wala, saan na yun? Turn po. Kayo lang, sir. Pa. Ilang dulong sliding door na lang po dala. Okay po. Thank you.
Thank you po. Yun guys. Dito tayo sa may business class. Maganda pala yung upuan dito. Yun guys, at after mga 4 hours na paghihintay ay nandito na, nakasakay na tayo dito sa may Roro. Ang sinakyan pala nating ferry ay Starlight pa rin, tulad ng sinakyan kanina, or tulad ng sinakyan ko mula Batangas papuntang Calapan, ay itong mula Mindoro naman papuntang Katiklan ay Starlight pa rin. At dito tayo sa business class na area nila. Pag business class, maganda yung upuan, mas makaka-relax. So mas makakapagpahinga tayo dito. So ang biyahe nitong Roro o ferry boat mula dito sa Mindoro sa Rojas papuntang Katiklan ay nasa 4.5 hours daw hanggang 5 hours. So syempre kukunin na natin yon as pahinga natin para pagdating o paglapag natin sa Katiklan mamayang siguro mga alas 12 ng hating gabi, di naman kaya madaling araw na, ay diretsohin na natin hanggang makapunta, or para at least maaga rin tayo makakatawid mula naman sa Iloilo papunta naman tayo ng Negros. So yun lang guys, at kailangan mo nang magpahinga dahil sobrang habang biyahe na yun. Nag-ride out tayo sa Quezon City ng 12 midnight. So anong oras na? Alas 6 na. So almost, or ilang hours na ba ako bumabiyahe. So anyway, so magpapahinga muna tayo dito habang nasa biyahe. So yun, magpapahinga muna ako habang nandito sa biyahe, and then pagtawid nito ay nasa Katiklan na tayo. So yun. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you